Pagkatapos pala namin pumunta sa temple guys is sa kasunod na araw naman is umalis kami sa bahay kasi ito yung araw na magmuni-muni naman kami mag-asawa. Mula kasi kami na pumunta kami sa probinsya ng aking asawa is busy talaga, is parang more than 2 months kami na hindi talaga nakapaglabas ng dalawa, at saka nasa bahay lang din ako kasi nga kasama ko yung mga biyanan ko, diba? So ngayon napilitan yung aking asawa na ilabas ako. So ano talaga, mahirap talaga ang Pinay kapag nagalit, no? Ora-orada na papatakbo ng hindi oras yung asawa mo. Ganon katakot yung asawa ko sa akin, guys. Char lang. I mean kasi gusto din namin mag-relax, no? So ngayon napabiyahe kami na wala sa oras. At saka yung weather is parang hindi din maganda kasi nagsisimula na yung tag-ulan. So papunta pa lang guys is madilim na, makulimlim na talaga. Maaga pa kami umalis sa bahay, pero kasi yung biyahe namin is mga 6 hours to 7 hours. So kalain mo yun, bugbog na naman tayo nito guys sa biyahe. Parang hindi na parang yung tipong hindi pa ako naka-recover nung nagbiyahe kami na mula sa Patna papuntang Bangalore. Parang hindi pa ako na naka-move on, no, sa 7 days. 7 days ba or 3 days? Grabe naman sa 7 days. Siguro hindi na ako nakatayo nun. Sa 3 days siguro na biyahe namin guys, or 4 days. Hindi ko lang sure talaga. Basta more than 3 days talaga yun. Yung tipong mula umaga hanggang gabi, kung saan na lang kami magabihan guys, doon na lang kami magsa-stop at magre-rest. Alam mo yung tipong pagbaylan lang pala talaga yung travel nyo, no? Kasi malayo nga talaga. Akalain mo ba naman yun? Mula umaga 7 a.m. to 7 p.m. yung biyahe namin. Sa sasakyan lang talaga kami guys. Tapos wala talaga kaming hinto-hinto, no? Kasi dinalangan namin yung sasakyan galing Patna papuntang Bangalore yung sasakyan. So hindi namin pinakargo, ano tawag nun, basta hindi namin pinadala dito na walang tao yung sasakyan. So kami na lang umuwi sa Patna para dalhin dito sa Bangalore yung sasakyan. Naku, parang ayaw ko na umulit talaga guys. So hindi pa nga ako naka-move on nun. Ito na naman, nabiyahe na naman tayo 6 hours to 7 hours. So pupunta lang naman kami guys sa sa Kuru. Iwan ko, basta ganun. Basta ganun guys yung mga pangalan kasi dito ng mga lugar, no? Parang hindi mo ma-pronounce. Simple, iba naman yung pangalan ng mga lugar sa atin. Tapos yung mga pangalan dito is parang with silent S, silent H, silent T, silent G. Parang ganun. Parang slang ba? Parang imbes minsan na sasabihin mo yung lugar, iba pala yung pagkakasabi, yung pronounce nun. Kasi minsan may nakakausap ako, no, yung kausap ko na lang nakatunganga na lang sa akin guys kasi hindi nila ako naintindihan. So buti na lang kung yung asawa ko lagi kong kausap ko, lagi siyang sa tabi ko para makaintindi ng sinasabi ko, kasi yung pronunciation ko talaga is iba talaga kaysa kanila. Kapag sila din naman makipag-usap sa akin is hindi ko din naman sila guys maintindihan. So ngayon nga is umulan na talaga siya. So hindi lang siya kita. Kasi nag-stop over kami, bumili kami ng sweets. Tapos ayun, nag-start na siya, nag-ulan. So medyo basa. Actually basa na talaga guys. Basa na talaga yung kalsada. Pero mabilis yung takbo namin kasi kapag hindi masyadong mabilis yung takbo namin guys is aabutin kami ng gabi. Nako, actually hindi naman nagbiyahe na kami lang. Meron kaming kasamang driver na expert talaga magbiyahe sa mga ganito, kasi parang ang pagkakaalam ko is bukid talaga yung pupuntahan namin guys. Akalain mo, galing na nga ako sa bukid, binalik pa ako ng asawa ko sa bukid. Pero yun naman talaga yung gusto ko yung mga travel is mas gusto ko pa talaga ng mga hiking, bukid, nature kaysa sa syudad, sa mga city, sa mga mamahaling malls, sa mga resort, mga ganon.
hindi ako hilig sa ganon guys. Mas gusto ko pa nature, mag-aakyat sa bundok, akyat ng puno, manguha ng niyog, mga ganon yung mga gusto ko. Iwan ko ba, syempre kapag mga malaking gubat ka talaga, o malaking gubat, ang laking gubat ka talaga o laking probinsya ka is mahiligan mo talaga. So ito na nga, lumakas na talaga ang ulan pero dahan-dahan lang kami kasi wala naman masyadong traffic dito. Pero dahan-dahan lang tayo kasi talaga ang lakas talaga ng ulan. Pero yung area na napapunta kasi, kung saan kami pupunta kasi guys is maulan talaga. Pero sa city kung saan kami nakatira is wala siyang ulan, wala pa siyang masyadong ulan. Dito talaga is yung narinig ko sa resort na pupuntahan namin guys is siya, parang 1 week na yata siya continuously na umuulan. Sabi ko sa asawa ko, ano naman gagawin natin dun kung puro lang naman ulan, wala naman tayong magagawa dun, di ba? Pagod lang. Siyempre kakalayo ba naman, tapos pupunta ka dun, wala ka namang gagawin kasi ulan, di ba? So sabi niya, andito na tayo eh. Sabi niya, try mo lang. Pero sabi ko, wala na tayong magagawa kasi andito na tayo, tapos ang lakas pa ng ulan. Tapos anong magagawa natin dito? Wala, muni-muni, magpalamig na lang sa So ngayon guys, chill lang muna tayo kasi ang lakas pa naman ng ulan, tapos may mga kulog-kulog pa talaga, no? So sabi ko sa asawa ko, dandahan naman yung driver, sabi ko ganun. Kasi talaga, ang bilis niya talaga guys. Nakakaluka dito ang driver. Sa parang mababawian ka kaagad ng buhay. Either may motor ka or may sasakyan ka guys, ganun pa rin sila mag-drive. Ang bibilis talaga kapag sa motor naman sila, no, kung saan naman sila nagsisingit-singit, yun yung hirap kapag nakamotor. Pero kapag nasa sasakyan ka naman, no, kapag may kotse naman kayo, yung tipong traffic na nga, tapos bigla naman aandar yung sasakyan mo, tapos magsa-stop lang siya, tapos ako minsan naninervyos ba. So ayun lang guys.